Naglabas na po ng desisyon ang Grab tungkol doon sa reklamo ng isang pasahero tungkol sa ginagawang hindi maganda raw noong Estudyante driver ba na ito? estudyante nga Oo itong daw eh. nagreklamo, take note, hindi po reklamo lang kundi hindi agad sa Grab kundi sa social media. Yeah, nag-post sa Nag-post. social media. Okay. Tapos so dumaan sa proseso, si driver ay nawala muna sa sirkulasyon ng Grab, tapos naglabigay din ng kanyang pahayag yung driver kahit hindi niya gusto sa social media. At alam niyo na po lahat ng storyang yan. Ano? We'll refresh you later. Pero ano nga ba yung desisyon ng Grab? Ito po yung breaking for today. Sinasabi ng Grab Philippines na wala raw conclusive evidence para suportahan yung aligasyon na sinasabi ng mga pasahero dun sa driver. So in short, kinampihan nila yung driver ng Grab. Oo. Yan. So parang kasi 'di ba ito yung nauuso tong term na to, yung masturbation. Hindi ba? Na pag-usapan natin sa sex education ngayon, ito na naman sa post sa social media nitong estudyante na sinasabi na mukhang habang nagda-drive nagma-masturbate yung lalaki. Pero ang evidence nung estudyante ay yung audio recording. Audio lang ha, Audio walang lang, video. tunog lang, Audio tunog. ng breathing. Oo. Breathing pattern. Oo, na kiniklaim ng estudyante na parang yung heavy breathing na parang moaning na. Yeah. Parang ganun, papunta na doon. Oo. Pero ang sinasabi, hindi naman yun ganun. May mga tao naman talaga na may certain conditions kaya nagkakaroon ng ganong klase ng tunog yung paghinga. Ito daw kasing driver na to ay kapag kumakain ng marami at hindi maganda para sa kanyang kalusugan, nagiging ganito daw yung breathing pattern niya. Eh yun yung explanation, 'di ba? Dun sa driver. But to be fair, meron din ako mga kakilala na may ganyang problema sa breathing na kahit na yung wala naman silang ginagawa, gumagawa lang sila ng ordinary routine nila, tapos maririnig mo ganun din talaga yung paghinga. Sometimes kasi, I don't know kung may kinalaman siya sa obesity, hindi ko alam. Yeah. Posible. Pero possible, Oo. baka ganun nga. Na parang nag-assume kasi yung student kasi isang kamay lang yung gamit dun sa manibela. Tapos parang nakataas ata yung shirt or parang something like that, no? Nakataas yung shirt. So siguro dahil hindi nga makahinga, 'di ba? Parang gusto mong mag-break free dun sa mga Makaluwagan. suot mong luwagan mo. Parang ganon. So yun yung sa side dun sa driver. Pero parang ang ang tingin ko naman dito, kung totoong may ginagawang hindi maganda, dapat pag-isipan mo muna ng husto bago mo dinadala sa social media. Idaan mo na lang sa tamang proseso. Dumiretso ka muna kung sino yung mga taong concerned, kung sino yung mga people in authority na dapat mong bigyan ng reklamo. In this case, sa Grab. Yeah, dadagdagan ko yung step. Ibig ko lang sabihin, I mean, we can i-invalidate yung fear ng iba sa ganitong sitwasyon. Totoo rin naman yan. We will not. Alam namin yan. Pero tama yung ginawa niya na nagpababa na lang siya because she felt uncomfortable. Yes, tama yun. I That's agree. okay. Parang sana lang nagkaroon ng isa pang step which is to document na hindi lang audio. Right? Para mas matibay sana yung ebidensya kung talagang totoong nangyayari yun. Tapos yung next step should have been after kung ba ako nakaligtas ka sa kunwari attempted rape talaga. Kunwari lang ha. Kunwari. Oo. Otoridad agad, I don't think I'll go to Social media. social media first. Police. O Authority kaya, Police agad talaga. ako, sa barangay, Grab. nearest barangay, police Oo. or yung tao doon sa pinakamalapit ko saan ka bumaba. Para official na investigasyon ang Yes. mangyayari. Correct. And sa Grab din, para sila mismo, investigahan yung kanila. Kasi responsibilidad nila yung driver nila eh. Yeah. Although I won't blame yung mga estudyante kung hindi sila nakakuha ng video kasi pag nasa ganun kang sitwasyon na hindi mo hindi naisip. ka komportable, Panic, no? pwedeng nagpapanik, Takot. pwedeng meron silang anxiety, di ba, may takot. So, hindi naman sila pwedeng sisihin kung hindi nakakuha din ng video. Hindi Pero natin- sana, Yeah. idinaan sa authority. Lesson learned. In fact, I think that's why na nag-social media. Kasi estudyante nga, di ba? Parang yun yung first, parang kumbaga knee-jerk reaction. Yun yung pinakauna mong ginagawa, Yes, usually. yes. Pero, lesson learned nga. Kasi siguro nagpanic din. Yeah, di ba? nagiging gawi pero Correct, wag correct. nating gawing Yes. parang
maraming danger yun eh. Pero tsaka even before that, I think para lang meron tayo na ang logical next step natin, hindi agad social media, kundi anong muna tayo? Otoridad or tao doon sa mismong lugar. Because I understand sa storytelling nila sa both sides na nagkatanungan ba kung ba't kailangan mo nga ba, kung ba't gano'n. So hindi sa yung tipo parang nagtakbuhan or whatever, diba? So, parang may time na may mga tao sa paligid na pwedeng, kung talagang, ay nilapitan na, o kaya ay otoridad agad after. So, yan tuloy. Pero ako, sinusuportahan ko yung sinabi mo, Juvie, na if you don't feel comfortable dun sa environment, leave. Dapat importante talaga. yon. So tama rin yung ginawa ng mga estudyante since hindi kayo sigurado kung ano yung nangyayari at hindi rin kayo komportable, mas maigi. Syempre, ang priority, safety. And actually, kinonfront niya yung Grab driver na Nagkaano nag-ano pa ka, yun, yan yung ginagawa or nagkatanungan. nagmamasturbate ka. Of course, Tagalog, no, yung term. Nagmamasturbate ka, kuya. Tapos yun nga, sabi nga ng Grab driver, hindi, taba kasi. Kasi mataba daw siya. So siguro, nagkaroon ng paliwanag. ang implikasyon is yun nga, kasi kumain siya na marami, hindi siya makahinga na maayos, parang ganon, no? So may, may conversation nga sila talaga. Okay. So, yun. Pero anyway, lesson learned. Bata naman yung mga nagreklamo. Pero yun nga, the damage has been done din. Oo, kasi nabash na si girl din, di ba? Yeah. Nabash na siya, tapos nangyari na nung nangyari dun kay Grab driver. Although maganda naman yung ginawa ng Grab kasi i-compensate naman daw yung mga times, yung earnings na nawala sa kanya. At saka kasi ang disadvantage talaga pag diniretso mo sa social media, ang dami mong mababasang opinion tsaka komento, wala naman silang kinalaman dyan sa kaso. So, kaya sinasabi namin, mas maigi pa rin kung authority didiretso. Yes.